Subscribers, Hilakbot Stories, welcome back sa lahat po ng ating mga silent and regular listeners at ganoon na rin syempre sa ating mga channel members. Maraming salamat ang formal. SHS po tayo ngayon, segment ito ng ating channel Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Kung bago ka dito ay tatampok lamang po natin ang mga kwentong ibinahagi sa atin sa sindakstories2008@gmail.com at ito po ay mga syempre kwentong hatid sa atin ng Kape ni Lola Trinidad. Sa puntong ito, ang available na lamang po ay ang hazelnut butterscotch at ang barako. Sa drip and steep coffee po yan pareho. At syempre meron din po tayong Kape ni Lola Trinidad sulit tipid pack. 3 bags po nandyan. 3 bags, drip bags and steep bags yung naririyan. So parang sampler ang datingan po niya. So 3 piraso sa isang pakete, maliit na pakete ito. So puntahan mo na ang ating HTV merch sa Shopee, ganon din syempre sa ating TikTok shop. Paano nga ba natin mapupuntahan yung mga yan? I-like and follow mo na ang Kape ni Lola Trinidad Facebook page. Ganon din ang Hilakbot Pinoy Horror Stories FB page para na sa ganon makita nyo ang direct blue link para po sa ating mga online stores na ito. Bakit ko nga ba pinapatagal ang intro na ito? Nako naman syempre para nang sa ganun makaabot, makarating yung mga malilate ngayong araw na ito. At eto na, umpisa na natin ang ating kwentuhan. Mula kina Ailey, Finn at Mr. Platinum Face. Yan ang pangalan niya. Yan ang ating mga kwento dito po ngayon sa ating segment na ito. Kanino kaya sa kanilang 3 ang nakakatakot? I-comment mo yan mamaya pagkatapos ng pinakadulong kwentuhan ng ating segment na ito. Eto na. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ako po si Ailey, hindi po tunay na pangalan. Magandang hapon po sa lahat. Sabi niya siguro hapon niya ginawa to. Lalong-lalo na sa favorite kong narrator, si Sir Red, sabi niya. Ang story ko pong ito ay tungkol po muli kay Lola. So gabi na po iyon at tulog na kami nang bigla pong narinig po ni na kuya at tito na tinatawag sila ni Lola at sinasabing, "Carlo, Domeng, halika kayo rito at tulungan niyo ako, marami akong dala." Pagkatapos po noon ay dali-dali daw po silang nagpunta doon sa gawin ng sapa. Ngunit nagtaka na lamang daw sila dahil wala daw po si Lola doon. At kinaumagahan, isang masamang balita ang nakarating sa amin. Si Lola daw po pala, Sir Red, ay nabangga at namatay nung time din daw po na iyon. Ang susunod ko naman pong kwento ay tungkol naman sa lola ko. It happened nung ako po ay grade 7. Medyo bagong salta pa po kami dito sa Cavite noon dahil nga sa lola ko ako lumaki. Pero namatay nga siya dahil sa pagkakabangga. So fast forward, madalas ko na pong mapanaginipan si Lola matapos ang kanyang kamatayan. Sa panaginip ko, palagi po siyang naroroon at inaabot niya ang kanyang kamay sa akin na tila baga sinusundo ako or dadalhin sa kung saan. Inaabot ko naman po yung kamay ko sa kanya at talagang welling daw siya. Welling naman daw siyang sumama. Willing? Oo, willing naman akong sumama sa kanya. Dahil pakiramdam ko po kasi noon ay mag-isa na lang ako. Gustong-gusto ko na pong sumama sa lola ko ngunit hindi ko alam dahil sa tuwing inaabot ko po yung kamay sa kanya, inaabot ko yung kamay ko sa kanya, bigla-bigla na lang akong nagigising or meron pong nangyayari para ako ay magising. Itong mga nakalipas po na mga weeks, Sir Red, hindi na po ako nakakapanaginip. At minsan kung may panaginip man, wala na po doon si Lola. Pero sabi ng ilang pinsan, kapag nakakasama nila akong matulog, nagsasalita daw ako at tinatawag ko daw po si Lola. Iyon lang po, Sir Red, at maraming salamat
sa pagbabasa ng kwento kong ito. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. So fully aware naman ng ating first sender na si Ailey kaugnay dito sa kahulugan ng panaginip. And in fact, hindi lang kahulugan ng panaginip kundi yung consequence. Pag sinabi daw po na naginip ka tungkol sa yumao mong lola tapos inaabot yung kamay na parang sinasama ka, tapos pag inabot mo nga daw, yun na, baka end of the line na rin sa'yo at ikaw din ay totoo, as in totoo na sumama ka na sa mundo ng mga patay, something like that. Pero kayo ba, ano ba yung interpretation nyo dito? Kasi ibig sabihin, malinaw lamang kung ganun talaga, pag iisipin lang natin yung bahagi na iyon ng interpretasyon tungkol sa mga yumao na napapanaginipan natin, tas parang sinasama nila tayo, tas biglang napuputol, or sabi mo nga Ailey, meron nangyayari siguro parang kumalampag yung may kumalampag sa kusina, nagugulat ka, or kaya sabihin natin na parang nag-alarm yung cellphone mo, yung oras sa cellphone mo, tas biglang yun yung naging dahilan kung bakit ka nagising, eksaktong-eksakto sana sa part na yung senaryo na hahawakan na yung kamay mo tas dadalhin ka na sa kung saan. Ibig sabihin talaga, ayun na, hindi mo pa rin daw talaga oras yan. Kasi marami yung mga sinasabi na hindi na lang nagigising dahil maaaring yun nga talaga yung pinaka finale nung panaginip na parang hinahawakan na yung kamay niya, sinasama na siya the moment na sumama ka, the moment na naglapat yung kamay ninyo at yung yumaong kaanak, sabihin na natin ganon, doon sa panaginip, yun na, parang katapusan mo na, hindi ka na daw makakabalik, sabi nila, sa totoong mundo natin. Kumbaga parang yun na, tapos i-declare ka na lang na namatay dahil daw sa isang bangungot. Pero kung inyong matatandaan, meron din po tayo ditong isang entry noon, kung solid ka talaga sa amin, natatandaan nyo po ba yung story na kung saan napanaginipan niya naman yung lola niyang buhay pa in real life, pero napanaginipan niya na nasa kabaong yung lola niya. Diba? Alam niyo po ba, sabi dito nung ilang mga kasi meron din nga, sabi ko meron tayong grupo na sinalihan, which is ito nga, kababasa ko lang recently doon sa GC na iyon, yung tungkol dito sa panaginip tungkol sa patay na lola na nakita sa kabaong, pero in reality buhay pa talaga. Ang meaning daw po talaga nito, ibig sabihin lang daw, wag daw tayong matatakot, it's just because hahaba pa yung buhay ng lola o kung sino man yung tao na napanaginipan natin na nasa loob ng isang ataol. Kumbaga tanda daw ito ng magiging maganda ang kalusugan pa rin niya, malakas pa rin siya, hahaba pa ang kanyang buhay, kumbaga salungat doon sa kinatatakutan natin na baka may mangyari o may masamang kahulugan doon sa panaginip mo. Pero kayo, kung ano ba ang takeaway ninyo dito pagdating dito sa panaginip po ng first sender natin na tungkol dito sa lola niyang yumao tapos inaabot ang kamay tapos lagi-lagi nga na 'di ba hindi daw natutuloy. Kung sakali man na hindi ko na mention o hindi ko pa nabanggit dito po sa ating maikling huntahan o kaya dito sa komentaryo kong ito, pwede nyo pong sabihin or i-comment nyo na lang sa baba para mas humaba pa yung ating malalaman tungkol dito, kasi yun lang yung paniwala ko, yun lang din yung alam ko, di ba? Anyway, second story naman po tayo. Mula naman po ito kay Finn, silent listener daw po since 2020, kaya karamihan ng stories daw po natin ay napakinggan na daw po niya. And in fact, ito daw po ay sabi niya? Tiga Eastern Summer po ako, pero nandito ako ngayon sa Tondo para sa aking trabaho. Okay. So ito na ang kanyang istorya. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Ikikwento ko lamang po ang isa sa mga hindi ko maipaliwanag na kababalaghan na nangyari sa akin nung namatay ang asawa ng amo kong babae. Isang gabi po noon nang dinala sa ospital ang amo kong lalaki dahil inaatake na naman siya ng kanyang sakit. Sa totoo lang po, Sir Red, ay hindi ko alam kung ano yung sakit ng amo ko. Basta't ang kanyang iniinda ay sumasakit yung tiyan niya ng sobra. Akala ko po ay gagaling na siya pagkadala sa ospital katulad ng dati, kasi hindi lamang po ito yung pinakaunang beses na dinala siya o itinakbo sa ospital.
Actually nakakalabas naman din po siya kinahapunan nun. So tuloy lamang po yung trabaho namin. Kahit po maggabi dito po sa palengke. So nagtitinda, nagde-deliver, maniningil kinaumagahan. Pero nagulat na lamang po ako nang umuwi ako galing sa paniningil sa palengke dahil ang balita ay patay na daw po yung amo kong lalaki. Hindi ko po talaga inaasahan ang naganap na ito. Hindi po sa mismong bahay ng amo ko ibinurol yung kanyang katawan kundi doon po sa barangay. Maluwag po kasi doon at talagang parang pinagbuburulan daw po yung lugar na iyon kapag may namamatay sa barangay. So nung araw na iyon na nasa lamay na po, hindi muna ako pumunta para sumilip dahil ang gusto ko muna ay matulog dahil puyat at pagod ako sa trabaho. Pagka-uwi ko ay walang tao po sa bahay at ako lamang po talaga ang mag-isa at napakatahimik ng sadya. Natuwa nga rin po ako dahil sigurado makakapagpahinga ako at mapapasarap ang tulog dahil mag-isa lamang at wala akong kasamang mag-iingay. So nahiga na po ako at nakadapa pa. Nakahiligan ko po talaga kasi na ganun ang posisyon ko kapag matutulog. Noong dinalaw na ako ng antok, bigla na lamang pong may bumatok talaga sa akin ng pagkalakas-lakas at sa sobrang sakit, Sir Red, ay nagising at napaaray pa ako. Agad ay lumingon ako at napatingin sa paligid kung sino ang may gawa. Pero wala naman po ako nakitang kahit na sino o kahit na ano, kaya imposible talaga na may nakapasok din sa bahay dahil inilak ko po iyon bago humiga. Hanggang sa naalala ko yung amo kong namatay. Hindi kaya't nagalit siya at baka iniisip niya na unang araw ng burol natutulog ako at hindi man lang ako sumilip. May pagkamasungit po kasi talaga yung amo kong lalaki na iyon. Kung kaya't agad-agad ay tumayo na po ako at nagtungo po doon sa kung saan siya nakaburol. Ikwinento ko sa amo kong babae yung nangyari sa akin at nagulat sila dahil ganun din daw po yung nangyari sa kapatid ng amo kong namatay. Yung sa kanya naman, pinalo daw siya ng napakalakas sa binti. Pinakita pa nga po sa akin yung pasa nito sa binti kung saan banda siya pinalo. Pero nagtataka lang po ako, Sir Red, kung ano ang ibig sabihin ng ganitong pangyayari. Kung sakali man po na may tigapakinig na alam kung ano po ito, sana po'y masagot ninyo ang tanong ko. Hanggang dito na lamang po at sana'y mabasa ninyo ang kwento. Maraming salamat at sana'y magtagal pa po ang hilakbot dahil mahilig po talaga akong makinig ng mga horror stories ninyo. Pressure naman yung sana magtagal. Salamat po, salamat. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ayan, so meron po siyang katanungan kaya kung halimbawa meron po kayong maisasagot just in case, bukod na rin doon sa tinatanong natin kanina mula kay sender, yung sender po din na si Ailey doon sa first story natin at maging dito po sa ating second na sender na si Finn, meron din po siyang katanungan kung ano daw kaya yung ibig sabihin daw nun at kung baka sinatatakot siya baka kasi gano'n, di ba? Pero lagi lang ng ganyan kapag may namamatay, lagi nilang sinasabi na, di ba kapag hindi ka nga daw sisilip or hindi ka pa daw talaga dumadalaw, minsan magpapaamoy yan ng pabango niya, yung bang magpapaamoy ng parang amoy bulaklak, tapos magugulat ka na lang pag dalaw mo o pagpunta mo dun sa mismong lamay, magugulat ka na yung mga bulaklak na nakapaligid sa kanya dun sa mismong kabaong niya. Yun din yung eksaktong amoy na naamoy mo, na biglang napaamoy lang sa'yo na parang may dumaan, di ba? Nung time na hindi ka pa dumadalaw. Kumbaga parang signal na, oy, hindi ka pa dumadalaw, silipin mo naman ako. Baka siguro ganyan, Marami kasing interpretation tayo, lalong-lalo na tayong mga Pilipino. Ang dami mga interpretation pagdating po dyan sa mga patay-patay, pagdating sa mga paniniwala at pamahiin na hindi na po talaga natin matatanggal. Katulad nung kahapon o yung kagabi na pinag-usapan natin, yung pamahiin tungkol sa lamay, di ba mga katulad niyan. Pero ito iba kasi yun nga, sinilip.
pinilit siyang sumilip, di ba? Pero kayo, ano bang take nyo daw dito? Ano bang ibig sabihin daw nun, di ba? Kasi baka natatakot si Finn. So i-comment nyo na lamang syempre sa baba ng videong ito para nang sa ganun ay mabasa na lamang po ni Finn at mas maganda kung tinatakot na natin si Finn sa mga ganitong klase at sana ay tuloy-tuloy din siyang binabatukan kahit wala na talaga at nailibing na yung amo. Tinakot pa si Finn ano. And anyways, ito na tayo sa third story na pala, hindi second. Third story na tayo at sa pagkakataong ito ay galing ito kay Mr. Platinum Face. At sabi niya, may nakwento yung tita ko na parang ganito kasi Sir Red tungkol po doon sa isang liblib na lugar sa Leyte. So naalala lamang daw po niya ito dahil parang may similarity daw po sa isang kwento na na-feature natin dito po sa SHS Kamakailan. So, pakinggan natin ang kanyang kanyang story dito sa third story sa segment nating ito. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Yung kapitbahay po nilang babae ay mag-isang naglalakad daw po pauwi. Around 3:00 pa po iyon ng hapon. Pero alam niyo po yung parang kakahuyan na meron lang rough road tapos malayo-layo yung agwatan ng mga magkakapitbahay. Ganon daw po yung lugar na nilalakaran nung kapitbahay na babae nung tita ko. Hanggang sa meron nga daw po siyang nasa lubong na babae na nakaputi at naglalakad din tulad niya. Mahaba ang buhok nito pero maganda ang muka. Pero habang papalapit, napapansin daw po niya na nakatingin pala ito sa kanya. As in nakatingin lang daw po. Kung kaya't nawiwirduhan ito pong kapitbahay na babae ng tiyahin ko. Binilisan na lamang daw po niya ang paglalakad. Hanggang sa lakad lang siya ng lakad tapos ine-expect niya na sa haba ng nilalakaran niya ay may makikita na siyang bahay kasi pagtatanungan daw po niya sana, pero wala pa rin. Hanggang sa parang nawalan daw po siya ng ulirat at nakita niya na nakatayo na siya sa tuktok ng burol. Pahapon na daw po ito at palubog na ang araw. Doon sa baba ng burol, natanaw niya sa kalayuan na parang meron daw pong event at sa lakas ng tugtugan na dumadagundong, masasabi daw po niya na ito ay parang sayawan kasi may mga ilaw at marami din daw pong mga tao. Takot na takot daw po siya na magtungo doon, Sir Red. Hanggang sa doon na po niya na-realize na maaaring engkanto daw po ito. Lugar na mga engkanto. Kasi daw sa pagkakatanda niya, wala naman daw pong ganoong event sa area nila. Mura daw po siya ng mura, as in basta't PI daw po ng PI. Hanggang sa namalayan niya na nasa labas na siya ng bahay nila tapos sinisigawan daw siya ng kanyang asawa. Bakit daw napakaingay niya kasi oras na daw ng gabi. Actually, hating gabi na daw po nang makarating siya sa kanila. Pinaghahanap na rin siya sa kanila kasi nga hapon pa siya umalis mula po doon sa kanyang pinuntahan. Kinabukasan, pinagtanong-tanong daw po niya kung may sayawan ba sa area na iyon at sabi ng mga tiga doon ay wala naman daw. So sobrang kinikilabutan daw siya kapag naaalala daw ito. Maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi, Mr. Platinum Face. Ang tigas ng mukha nito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Baka hindi kaya ito yung kwento natin na tungkol doon sa parang convenience store na binilhan nung isang, parang nakwento natin noon na parang naglasingan sila tapos parang nabitin kasi sa alak yung tito nung sender natin naman. Tapos may nakita daw po siyang parang katulad ng convenience store na nasa gitna talaga ng bukirin. At first time daw nilang nakita ito pero bumili siya doon. Diba? Tapos kinabukasan paggising niya, wala na yung tindahan, tapos nasa ilalim na lang daw ata siya ng puno. Hindi ko lang matandaan kung anong klaseng puno pero ganun eh. Baka siguro yun yung
nakapag-trigger dito kay Mr. Platinum Face kung bakit niya kwento ito ha. Kung sakali man na kayo ay solid talaga sa amin, of course alam ninyo kung saan nanggaling at saan humugot yung ating mga sender, lalo na tong third sender natin sa kwentong ito. So once again, maraming salamat sa ating sender. Medyo maikli lamang yung mga kwento natin for today, pero habang nire-record kasi namin itong episode na ito ay papalapit na po si Bagyong Hener at nararamdaman na po dito yung pag-uulan-ulan. So kailangan na rin nating baka it's been raining in Manila at baha na naman dyan. So kayo guys, mag-ingat kayo just in case pinakikinggan ninyo ito sa kasagsagan ng masamang panahon at talagang sarap na kayo makinig dahil malamig at saka kahit papaano ay parang nakaka-cope up kumbaga sa nararanasan natin na sa kunasan ay safe kayo palagi kapag ganito yung panahon, masama ang panahon. Okay? So maraming salamat sa mga recent purchases po natin ng kape ni Lola Trinidad. Actually pati nga pala yung bumili sa atin nung nakaraan ng t-shirt. Maraming salamat. Nalimutan ko lamang ang kanilang pangalan pero alam ko sa Southern Luzon sila, yung area nila eh. But anyway, maraming salamat kung sino-sino man po yung lalo na yung sa t-shirt natin at talagang meron pa yung isang namakyaw ng ating kape ni Lola, yung steep coffee nung nakaraan. So sana po ay matikman nyo na rin po, lalong-lalo na syempre meron po tayong cute na packaging ngayon na limited stocks lamang po. Syempre ang kape ni Lola Trinidad sulit tipid pack ang tawag natin doon. 3 drip bags ang naroroon sa small na packaging and meron na rin atang steep coffee version. Ang alam ko lang ay hazelnut and butterscotch pa lamang po yung flavor nun. So yun yung mga best sellers po natin. Tikman mo na bago matikman ng iba. Syempre sa HTV merch sa Shopee, puntahan na, i-like and follow Kape ni Lola Trinidad Facebook page at sinishare din po natin sa Kape ni Lola Trinidad Facebook account at sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Facebook page. Yung blue link doon sa TikTok shop at sa Shopee po natin. So sana ay nakapag-order ka na bago maubusan ng stock. Ako pong muli si Red hanggang sa susunod nating kwentuhan dito sa SHS. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.